Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kakilala ng pinsan ni JR na itago na lang natin sa pangalang Araneo. Taong 1975. La Castellana, Negros Occidental. Nang mga panong ito, kasagsagan ng pananalakay ng mga rebelde, nababalot ng takot ang kapaligiran. Parot parito ang mga militar. Maya-maya ay nagkakaroon ng inkwentro, lalong-lalo na sa kabundukan. Nasa edad 15 si Erneo ng mga sandaling ito. Nasaksihan ng binata ang karasang dulot ng digmaan kontra sa mga rebelde. Mariing sinuyod ng mga sundalo ang kabundukan ng La Castellana upang mahuli ang mga taong lumalaban sa gobyerno. At dito nakilala ni Araneo ang isang tao na merong kakaibang kakayahan. Kakahupa pa lang ng operasyon ng mga sundalo, sunod-sunod na sasakyan ang dumaan sa kalsada, karga ang mga sugatan at bangkay ng kapwa sundalo, pati na rin ng rebeldeng nakipagbakbakan sa kabundukan. Nako, eto na naman ang mga sasakyan. Mukhang marami ang napatay ng berdugo ah. Wika ni Mang Tobias. Berdugo, tay? Sino yung tinutukoy mo? Di ba mga sundalo at rebelde lang ang nagbabakbakan sa kabundukan? Wika ni Araneo. Nakatira ang mag-ama sa paanan ng bundok, kung saan madalas ang sagupaan ng mga rebelde. Medyo malayo naman ito, kaya hindi rin sila nangangamba na baka masalabat ng bala mula sa magkabilang panig. At isa pa, napapaligiran ng makapal na tubuhan ang kanilang tahanan, kaya hindi na ito gaanong napapansin ng mga militar at rebelde. Maliban na lang kung titignan ito mula sa itaas, o hindi kaya naman pagkatapos matabas ng mga tubo. Mamaya makikita mo siya. Kadalasan, bumababa ng bundok ang taong sinasabi ko para bumili ng tuba. Dito siya dumadaan para makaiwas sa maraming tao. Tugon ni Mang Tobias. Hindi naman ito gaanong binigyan ng pansin ni Araneo. Sa halip nagpaalam ito sa ama na kukunin ang kanilang alagang kalabaw. Habang naglalakad pababa ng sapa, napansin ng binata ang mga kalalakihang naglalakad. Lahat sila ay merong dalang baril. Dali-daling nagtago sa pilapil ang binata dahil alam niyang mga rebelde ang mga ito. Pinagmamasdan ni Erneo ang gagawin nila, na tila ba may kung anong hinahanap. Inantay niyang makalampas ang mga kalalakihan. Pagkatapos nun, dali-dali itong nagpunta sa pinagtatalian ng kanilang kalabaw. Mabilis na inila ng binata ang kalabaw upang makauwi bago pa bumalik ang mga rebelde. Ngunit habang papanik ito ng burol, nakita nito ang isang lalaking nakadapa sa damuhan. Nilingon ni Araneo ang dinadaanan para masigurong walang nakakakita sa kanya. Matapos nun, dali-dali niyang inalalayan ang lalaki. Isinakay sa likod ng kalabaw, dinala sa kanilang tahanan upang tulungan. Nagulat si Mang Tobias nang makita ang lalaki. Hindi ito makilala dahil sa dami ng dugong kumalat sa kanyang mukha. Sino ang taong yan, Araneo? Baka mamaya rebelde yan ha. Nako, mayayari tayo sa mga militar. Wika ni Mang Tobias. Sa palagay ko po, tay, mukhang hindi naman eh. Wala namang palatandaan na rebelde. At isa pa, wala rin siyang armas oh. Siguro tay, nadamay lang sa inkwentro yung taong to eh. Tugon ni Araneo. At dahil malayo sa bayan,
Pinili nitong ipatawag ang albularyo sa kanilang baryo. Ang pangalan nito ay Tatang Serino. Habang inaantay ang pagdating nito, nilinis ni Mang Tobias ang katawan ng lalaki. Maya-maya pa, dumating na si Ireneo kasama ang manggagamot. Direkta itong pumasok sa loob ng bahay. Nakita ang walang malay na pasyente. Tadtad ng sugat ang katawan nito na tila mula sa matatalas na patalim. Bagay na ipinagtataka din ni Mang Tobias. Kung nasa labat sa engkwentro ang taong yan, bakit naman wala siyang tama ng baril? Tama ka. Ang mga sugat na ito ay gawa ng patalim. Napakatalas ng sandatang iyon dahil napakalinis ng sugat. Sa oras na magsara ang mga ito, wala kang makikitang pilat. Wika ng manggagamot, si Tatang Serino. Kung ganun ho, sinong may gawa niyan sa kanya? Mabuti pa, kumuha ka ng ilang pang-ilaw nang makita ko mabuti ang gagawin. Kailangan tahiin ang mga sugat na ito. Kumuha ka ng ilang hibla ng buhok mula sa buntot ng kalabaw. Wika ni Tatang Serino. Mabilis na kumuha si Ireneo ng mga kandila. Kasama nito ang hibla ng buhok mula sa buntot ng kalabaw. Pagbalik sa silid, sinimulan ni Tatang Serino ang panggagamot. Tinahi nito ang mga sugat hanggang sa tuluyang maampat ang pagdurugo. Habang nililinis ang balat ng pasyente, biglang napatingin ang manggagamot kay Mang Tobias. Tobias, mukhang hindi pangkaraniwang tao ang napulot ng anak mo. Ano? Anong ibig mong sabihin, Tatang Serino? Ang taong ito, walang iba kung hindi si Ramon, ang kilalang berdugo ng mga rebelde. Mabaging langit, ano ang naisip mo, Ireneo? Bakit mo siya tinulugan? Tanong ni Tatang Serino. Hindi ko naman po alam eh. Ang alam ko lang, kailangan ko siyang tulungan. At saka, hindi naman siguro tayo sasaktan ng taong yan eh. Tugon ni Ireneo. Hindi mo kilala ang taong ito. Mahigit 100 sundalo ang pinatay niya. Yan ang usap-usapan sa kabisera at kasalukuyan siyang pinaghahanap ng mga sundalo. Bago ko makita yung taong yan, napansin ko yung grupo ng mga rebelde sa Sapa na parang meron silang hinahanap eh. Mabuti na lang hindi nila ako napansin. Kung hinahanap siya ng mga sundalo, malamang ganun din ang kanyang mga kasama. Tama ka, Ireneo. Kaya delikado kung may makakaalam ng kinaroroonan ng taong ito. Tatang Serino, pwede bang wag mo na lang sabihin sa ibang tungkol dito? Abay syempre naman, ako ang gumamot ng mga sugat niya at sa oras na malaman ng mga sundalo na tinulungan ko ang taong ito, paniguradong pati ako mapapahamak. Sasabihin ko na lang sa asawa ko na nanghilot ako ng binti ng kalabaw. Wika ni Tatang Serino. Matapos gamutin ng pasyente, nagpaalam na itong aalis. Kaso nga lang napakalakas ng ulan, kaya hindi rin ito nakatuloy. Hanggang sa inabot na ng gabi ang manggagamot sa tahanan nila Ireneo. Dahil nabalot ng kuryosidad, kinuha nito ang pagkakataon para tanungin si Tatang Serino tungkol kay Ramon. Ay nako, sa dinabi-dami ng pagkakataon. O sige, ipapaliwanag ko. Alam mo iho, matagal ko nang kilala ang taong yan. Ang totoo mag-aaral ko siya eh. Pero pakiusap, huwag mo ring sabihin sa ibang tungkol dito. Lahat ng malalaman mo at sekreto ko at ni Ramon, hindi dapat makarating sa iba. Wika ni Tatang Serino. Nagsimula itong magkwento. Ayon sa kanya, mabuting tao si Ramon nung nagsisimula pa lang itong magsanay sa ilalim ng kanyang pagtuturo.
Maraming natulungan si Ramon gamit ang natutunang kakayahan. Hindi lang sa panggagamot, kundi maging sa pang-araw-araw na buhay. Kinakatakutan si Ramon dahil sa angkin nitong lakas at kakaibang kakayahan na hindi tinatabla ng bala. Maging ang mga rebelde, pati na rin ang militar, umiiwas sa tuwing makikita nilang naglalakad si Ramon sa daan. Walang sino man ang nagtatangka na gumawa ng masama sa kanilang lugar. Dahil sa oras na malaman ito ni Ramon, hindi ito magdadalawang isip na parusahan ang taong iyon. Depende sa bigat ng kasalanan. Kung minsan ay pinuputulan niya ng kamay o hindi kaya naman ng buong braso, lalo na kung ang taong iyon ay nahuling nagnakaw. At kapag nakapatay naman, kamatayan din ang pinapataw niyang parusa. Hindi magawang pigilan ng mga otoridad si Ramon dahil maging sila, walang kalaban-laban sa taglay nitong kakayahan. Ilang beses nang tinambangan ng mga militar, ngunit walang nagagawa ang mga ito. Bagaman sugatan, hindi nila nagawang mahuli dahil sa taglay nitong bilis. Matanong ko lang po, Tatang, bakit naman siya pumanig sa mga rebelde? Sa palagay ko, hindi pumanig sa mga rebelde si Ramon. Ang totoo, walang nakakaalam na nandito pa siya sa baryo. Hindi ko alam kung sinong nakalaban niya. Siguradong higit na mas malakas kung ikukumpara sa kanya. Napuruan siya ng husto Pero sa pagkakakilala ko kay Ramon, bukas lang, unti-unti nang hihilom ang sugat niya. Kaya mas makakabuti kung dito na ako magpapalipas ng gabi. Tila ang panahon at tadhana mismo ang nagdidikta kung ano dapat ang mangyari sa mga susunod na panahon. Wika ni Tatang Serino. Sige po, maghahanda na lang din po kami ng hapunan. Tugon ni Areneo. Matapos kumain ay naupo ang mga ito sa sala. Pinag-usapan ang posibleng mangyayari. Napagpasyan din ni Tatang Serino na sabihin kay Mang Tobias ang katotohanan. Nagulat ang matanda at bagyang kinabahan, ngunit naging kampante ito nang sabihin ni Tatang Serino na kahit papano ay nakikinig naman si Ramon sa kanya. Pero kahit na ganito, nagpapasalamat ako, Areneo. Mabuti na lang at nakita mo si Ramon. Malamang patay na ang taong yan. Masyadong matigas ang ulo Kung merong kakayahan siyang paghilumin ng sarili, sino ang nakalaban ng taong yan? At bakit siya napuruhan ng ganyan? Si Ramon lang ang makakasagot ng tanong na yan, Tobias. Antay natin siya magising. Areneo, makakabuti siguro kung maghahanda ka ng lubid. Talian mo ang paa at kamay ni Ramon para na din sa kaligtasan nating lahat. Ano? Akala ko ba nakikinig sa'yo ang taong yan? Oy nako, Tatang Sereno Parang pinagsisisihan ko na yung pagtulong ni Areneo kay Ramon Oo, nakikinig yan sa akin. Pero hindi ko siya kayang pigilan sa oras na magising siya. Pag-uusap ng tatlo. Nanatiling gising ang mga ito dahil unti-unti nang kumikilos si Ramon at kagaya ng sinabi ni Tatang Serino, kinabukasan ay nagkamalay na ito. Ramon! Ramon! Naririnig mo ba ako? Mabuti naman at nagising ka na. Ano? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Tatang Serino. Hindi na itinali ni Areneo ang mga kamay at paa ni Ramon. Dahil kahit nagkamalay na, nangihina pa rin si Ramon. Tatang Serino? Kayo po ba yan? Teka, nasaan ako? Wika ni Ramon. Nandito ka sa pamamahay ni Mang Tobias. Nakita ka ng kanyang anak na walang buhay sa gilid ng tubuan. Halos patay ka na ng madatnan ko Pasalamat ka
Malayo ang ospital sa baryong ito. Kung hindi, baka nasa pangalaga ka na ng mga otoridad. Ano ba ang nangyari, Ramon? At paano ka napuruan ng ganyan? Tanong ni Tatang Serino. Yung mga sundalo, may kasama silang aswang. At dahil hindi kinaya na makakasamaan ko ang puwersa ng kalaban, nagsipagtakbuhan sila. Naiwan ako nakikipagsagupan. Sa palagay ko, sinadya nilang lahat para ipaligpit ako. Mga traitor. Pagpapaliwanag ni Ramon. Kung ganon, ang nangyaring engkwentro sa kabundukan nung nakaraang araw ay para ipaligpit ka. Anong ibig mong sabihin? Anong aswang? Paanong nangyari ang bagay na yon? Mamaya mo na tanungin ang mag-aaral mo. Ang mabuti pa, iho. Humigop ka muna ng mainit na sabaw, Ramon, para tuluyang manumbalik ang lakas mo. Wika ni Mang Tobias. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tobias, at sa anak mo. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Wika ni Ramon. Pilit niyang itinatayo ang sarili. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Ramon. Masyadong malalim ang sugat mo sa tiyan. Maaari itong bumuka. Ano ba ang gamit na sandata ng kalaban mo at nagawa ka niyang sugatan ng ganyan? Gaya nga po ng sinabi ko, Tatang. Aswang ho ang nakalaban ko. Meron siyang tangang mutya na bumasag sa kabal at kunat ko. Paanong nagkaroon ng aswang ang hanay ng mga militar? Wika ni Mang Tobias. Hindi naman nagsasalita si Araneo. Pinapakiramdaman niya si Ramon. Hindi kasapi ng militar ang aswang na yon. Sa palagay ko, kinontrata siya para ipangtapat sa akin. Kaya maraming salamat sa anak mo dahil nagawa ko pang mabuhay. At sa oras na magkita kami uli, sisiguraduhin ko, pupulutin niya ang bituka niya sa lupa. Wika ni Ramon. Nanatili ito sa tahanan nila Araneo sa loob ng mahabang panahon. Bagaman magaling na ang sugat, pinayuhan ito ni Tatang Serino na manatili muna sa lugar na iyon hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon sa kabundukan. Tama ang Tatang Sereno mo, Ramon. Walang sino man ang maghihinalang nandito ka dahil wala namang pumupunta dito. Nga pala, mamaya lang ay uuwi na si Araneo. Inutusan ko kasi siyang lumuwas ng bayan para magbenta ng mga alaga naming manok. Ay pagdating ng anak ko, siya na muna ang makakasama mo dito ha, sa loob ng ilang araw. Kailangan kong puntahan ng aming palayan sa kabilang baryo. Gagapasin na kasi at kailangan merong bantay doon. Wika ni Mang Tobias. Pagsapit ng hapon ay dumating na si Araneo. Kinausap ito ng ama tungkol sa pananatili ni Ramon. Ikaw na muna ang bahala sa panauhin natin ha. Tulungan mo siyang linisin ng mga sugat, lalong-lalo na sa likod ha. May hirapan siyang abutin ng mga yon. Sige ho tay, ako na ang bahala. Tugon ni Araneo. Kinabukasan maagang umalis ang matanda. Habang nagsisibak ng kahoy, nagulat ang binata dahil dinampot ni Ramon ang isa pang palakol at tinulungan nito. Naku Ramon, hindi ka pa pwedeng gumawa ng mabigat na gawain. Sariwa pa yung ilan sa mga sugat mo, mamaya bumukas yan eh. Huwag mo kong alalahanin, bata. Magaling na ang mga sugat ko. At isa pa, nakakaburyong maupo lang sa loob ng bahay. Kaya pala, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa pagligtas mo sa akin. Maraming salamat sa iyo ha. Kung hindi dahil sa ginawa mo, malamang pinagpepiestahan na ako ng mga bulate. Naku wala ho yun Manong. Masaya ho ako at nanumbalik na ang lakas nyo. Pero maiba ako. Ano na yung susunod mong gagawin?
Gaya ng sinabi ni Tatang, mananatili muna ako dito. Magpapalamig. Pagkatapos hahanapin ko yung aswang na yun, pupugutan ko yun ng ulo. Tugon ni Ramon. Medyo nakakatakot ito kapag nagsasalita. Pero nararamdaman ni Araneo, mabuting tao si Ramon. Habang nagsisibak ng kahoy, napansin ng binata ang mga pilat sa katawan ni Ramon. Maliban sa mga bagong sugat, mas lalong nakaagaw ng atensyon ng binata ang mga tattoo ni Ramon sa katawan. Manong, pwede ko bang malaman kung ano yung mga tattoo na yan? Tanong ni Araneo. Ito ba? Mga dasal yan. Si Tatang Serino naglagay nung nagsasanay pa lang ako. Mga pangproteksyon, pangkabal. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako tinatabla ng bala. Wika ni Ramon. Ganun mo ba? Kung meron ka niyan, bakit ka nasugatan ng kalaban mo? Aswang ang nakalaban ko. Meron siyang tanga na mutya na bumabasag ng lahat ng depensa. Eh di, delikado pala kung magkakaharap kayo uli. Paano mo siya matatalo, Manong? Kung sakaling magkasagupa uli kayo, eh di ba nababasag niya yung, ang tawag dun? Tangan? Yung mutya? Napangiti si Ramon. Naupo sa tabi ni Araneo. Alam mo, ang dami mong tanong. Pero sige, sasagutin ko na. Napansin mo ba yung mga pilat ko sa katawan? Hindi lang isa, dalawa, o 3 beses na akong kamuntikang mapahamak. Pero ang bawat kabiguan, kinapupulutan ko ng aral, pinaghahandaan, para kung sakaling masaglak man ako sa parehong sitwasyon, alam ko na ang gagawin ko. Napagandaan ko na ang susunod naming pag-aarap. Kaya nga nandito ako ngayon dahil inaantay kong matapos si Tatang Serino sa ginagawa niyang kabal. Pagpapaliwanag ni Ramon. Matanong ko lang ho, mahirap po bang mag-aral ng lihim na karunungan? Pasensya na, nagtatanong na naman ako ha. Gusto ko lang kasing maunawaan kung bakit may mga taong kagaya nyo nag-aaral ng ganyan. Para saan? Hindi mahirap ang pag-aaral ng lihim na karunungan. Napakadali lang namang kabisaduhin ng mga dasal Pero ang pinakamahirap, ang pagsubok na maaaring pagdaanan habang nasa kalagitnaan ka ng pagsasanay. Susubukin ito ang katatagan ng iyong isipan at damdamin. Nariyan pa ang tukso ng mga demonyo na pilit kang hihilahin hanggang sa gustuin mo na lang na sumuko. Wika ni Ramon. Maraming bagay pang natutunan ang binata mula sa kanya. Isang babala ang ibinigay ng Ginoo. Kung ako sa iyo, Araneo, huwag mo nang tangkain pag-aralan ng lihim na karunungan. Magugulo ang buhay mo. Mas maganda pang mamuhay ng payapa at normal. Ang importante lang naman, marunong kang rumespeto sa kapwa mo nang sa ganon ay rerespetuhin ka din nila. Pagpapaliwanag ni Ramon. Pagsapit ng hapon, habang nagpapasok ng mga tuyong kahoy, dumating si Tatang Serino. May dalang pagkain para kay Ramon. Hindi pa gaanong naghihilom ang mga sugat mo, Ramon. Bakit nagbubuhat ka na ng mabigat? Tanong ni Tatang Serino. Ay, totoo ba? Wala to, Tatang. Kaya ko naman ho At isa pa, mabilis lang naman na gumaling yung mga sugat ko. Halos hindi ko na nga nararamdaman yung sakit Tugon ni Ramon. Bueno, may dala akong pagkain at ito. Natapos ko nang gawin ang habak na sinasabi mo. Pero hindi ka pa rin pwedeng umalis. Nasa paligid pa ng kabundukan ng mga militar. Hindi lang po militar ang kailangan kong iwasan, Manong. Maging ang mga rebelde. Mga traidor sila. Kaya lang naman ako napasama sa kanilang pangkat.
Ang sinabi ni Commander Lemuel, isang kriminal ang kanilang papatayin nung gabi bago ang engkwentro. Hindi ko alam na isa palang paring tumutulong sa mga sugatang sundalo ang gusto nilang ipatumba. Kaya nga noon pa man sinasabi ko na sa'yo, walang maidudulot na kabutihan ang ginagawa mo. Oo, nililinis mo ang kasamaan, pero hindi mo pwedeng ipaunawa sa batas na mabuti ang iyong hangarin. Dahil una sa lahat, labag sa lituntunin ng tao ang pagkitil ng buhay. Kahit gaano pa kalinis ang intensyon mo, Ramon, masama ka pa rin kapag tinignan sa usapin ng batas. Alam ko yun, Tatang, pero wala na ako magagawa eh. Hindi ako nakinig sa inyo nung una. Pinairal ko ang galit. Nagpadala sa bugso ng damdamin. Kaya eto ko ngayon. Wala nang takas sa kumunoy na kinasasadlakan ng buhay ko. Kapala, Ireneo. Nadaanan ko ang tatay mo. Ibinili niyang pumunta ka doon sa palayan niyo. Mukhang kailangan niya ng kasama sa pagbabantay ng mga naipagpag na palay. Sumasalakay na naman ang mga magnanakaw. Ramon, ang mabuti pa sumama ka sa kanila. Nang sa ganon may katuwangang matanda kung sakaling may magtangkang magnakaw ng mga inaning palay. Walang problema sa akin, Tatang. Mas mabuti nga yun eh. Para makapaglakad-lakad naman ako. Sige po, Tatang. Ihanda ko lang po yung mga gamit. Pagkatapos naming pakainin yung mga alaga namin, tutuloy na ho kami sa palayan. Tugon ni Ireneo. Malapit nang maggabi nang lumakad ang dalawa. Sinadya ito ni Ramon para walang masyadong makapansin sa kanila at hindi malaman ng mga taga-baryo na pansamantala siyang naninirahan sa tahanan ni Mang Tobias. Ilang sandali pa, narating nila ang palayan. Nakita nilang may siga sa harapan ng kubo kung saan nakalatag ang mga uhay na hindi pa napapagpag. Naroon din ang mga sako ng palay. Nakaupo ang matanda sa atangan ng kubo habang nagmamasid sa paligid. Magandang gabi po, Tay. Pasensya na po, medyo ginabi kami ng dating ha. Kailangan kasi naming tapusin yung gawaing bahay bago tumuloy eh. Wika ni Ireneo. Ayos lang, Ireneo. Mabuti naman at nandito ka rin, Ramon. O kumusta? Ano na ang lagay ng sugat mo? Maayos na po ang pakiramdam ko, Manong. Maraming salamat po sa inyo. Eto, nagdala kami ng makakain. At saka dumaan kami ni Ireneo sa kabesera para bumili ng 1 galon ng tuba. Pampainit ng katawan. Wika ni Ramon. Habang masayang nag-uusap ang mga ito, tila nawala sa isip ng mag-ama ang takot sa Ginoo. Sa kabila ng katotohanan, kaharap nila ng mga sandaling iyon ang kinakatakutang berdugo. Nagsalitan ang mga ito sa pagbabantay ng mga palay. Wala namang nangyaring kakaiba ng gabing iyon. Ngunit kinabukasan, habang patuloy sa paghakot ng mga nagapas na palay, napadaan ang mga nagpapatrolyang sundalo. Isa-isang sinisiyasat ang mga naroon. Mabuti na lang napansin ito ni Ireneo, kaya naman kagad binigyan ng babala si Ramon. Manong magtago po kayo. Nandito yung mga sundalo. Ganun ba? O siya, bumalik ka na sa tatay mo. Ako nang bahala. Hindi ka dapat makitang kasama ko. Tugon ni Ramon. Dali-dali itong umakyat sa puno. Laking gulat ni Ireneo dahil biglang nawala sa kanyang paningin ang Ginoo. Tanggalin niyo ang mga takip sa inyong muka. May hinahanap kaming tao. Wika ng isa sa mga sundalo. Napansin ni Ireneo na may kasamang sibilyan sa pangkat nito. May mga medalyong suot at merong nakasugbit na itak sa bewang. Sa isip ng binata,
Ito marahil ang nakasagupa ni Ramon. Tatay, yan siguro yung sinasabi ni Manong Ramon. Huwag ka nga maingay. Mamaya marinig ka ng mga yan eh. Mapaghinalaan pa tayo. Wika ni Mang Tobias. Maya-maya ay napalingon sa kanila ang isa sa mga sundalo. Tinawag ang mag-ama. Kayo dyan! Hindi nyo man narinig ang sinabi namin? Pumunta kayo dito. Tanggalin nyo yung mga takip sa mukha nyo. Dali-dali namang sumunod ang dalawa. Pagkarating doon, nilapitan sila ng sibilyang kasama ng mga sundalo. Tinignan mula ulo hanggang paa si Araneo. Inamoy ang binata na parang aso. Wala dito ang hinahanap natin. Wika ng lalaki. Ngunit patuloy itong nakatitig kay Araneo. Nakahinga ng maluwag ang mga ito. Nagpatuloy sa pagtatrabaho. Umalis na ang mga sundalo sa lugar nang masiguradong wala na ang panganib. Dali-daling bumaba ng puno si Ramon at nilapitan ang mag-ama. Manong, pasensya na kayo pero hindi po tayo pwedeng umuwi sa bahay niyo. Ang taong kasama ng mga sundalo, siya ang nakasagupa ko. Alam niyang kasama niyo ako at siguradong mamayang gabi, hindi yun magdadalawang isip na sugurin tayo. Ay kung ganon, anong mas makakabuti natin gawin? Ihatid ko muna kayo sa bahay ni Tatang Serino. Ako na po ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Sa ngayon, bilisan na natin bago pa sumapit ang dilim. Wika ni Ramon. Iniwan ng mga ito ang gapasan. Ipinagkatiwala sa mga tao ang naaning palay. Kampante naman ng matanda. Walang magnanakaw sa mga ito dahil na rin sa presensya ng mga sundalo sa lugar. Pagdating sa tahanan ni Tatang Serino, ipinaliwanag ni Ramon ang nangyari. Pumayag naman ng manggagamot na pansamantalang manatili sina Araneo sa tahanan nito. Mas mabuti ngang dumito na muna kayo, Tobias. Masyadong mapanganib kung uwi kayo sa bahay nyo. Siguradong alam na ito ng kalaban ni Ramon. Pero ikaw, anong binabalak mo? Tanong ni Tatang Serino. Ako ang haharap sa kanila. Maiwan kayong dalawa dito, Mang Tobias. At huwag kayong susunod sa bahay nyo. Doon ko sila kakatagpuin. Dalin mo ang itak na ito. Alam kong wala na mga sandata mo at ito na lang ang tanging naiwan. Wika ni Tatang Serino habang inaabot kay Ramon ang isang ginunting. Salamat, Manong. Sapat na ang sandatang ito para malabanan ko ng harapan si Rizal. Wika ni Ramon. Matapos ang pag-uusap, kagad na itong lumakad. Lingid sa kaalaman ng lahat, sinundan ni Araneo ang Ginoo pauwi ng kanilang tahanan. Hindi naman ito namalayan ni Ramon dahil nagmamadali siyang makarating sa lugar. Padilim na ng mga oras na yon at dahil walang tao sa tahanan, wala ring ilaw na nakasindi. Marahang naglakad si Ramon papasok ng bakuran. Naupo ito sa atangan ng tahanan. Nagmasid naman sa malayo sa Araneo dahil gusto nitong makita ang labanan sa pagitan ng aswang at ng bertugo. Ilang oras ang nakalipas, ngunit wala pa ring dumadating na kalaban. Halos makaidlip na si Araneo sa kinaupuan. Tadtad na din ng kagat ng lamok ang braso at binti. Ngunit hindi siya pwedeng gumawa ng ingay dahil malalaman ni Ramon na naroon siya sa lugar. Sa kasamaang palad, habang nagmamasid, isang lalaki ang biglang naupo sa tabi ng binata at nagsalita. Alam mo bang masama ang nakikiusyoso?
Yan ang problema sa inyong mga kabataan. Mahilig kayong sumuway sa bilin sa inyo. Ayan tuloy, napapahama kayo. Wika ng lalaki. Hinawakan nito si Araneo sa braso. Binitbit papunta kay Ramon. Napatayo naman ang Ginoo nang makita ang binatang kasama ni Rizal. Araneo, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi kong huwag kang susunod? Rizal, bitawan mo si Araneo. Wala siyang kinalaman dito. Walang kinalaman. Kung hindi dahil sa kanya, wala na sana akong problema ngayon. At dahil tinulungan ka ng batang to, damay na rin siya sa kaguluhan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya mamamatay. Ako ang kalaban mo, Rizal. Kaya akong harapin mo. Huwag kang duwag na nagtatago sa likod ng mga inosente. Ako pa ngayon ang duwag. Matapos mong patayin ang kapatid ko, wala silang kalaban-laban, Ramon. Tugon ni Rizal. Inihagis ito sa sulok si Araneo. Hinarap niya si Ramon. Binunot ng Ginoo ang kanyang sandata. Naglakad papunta sa kalaban. Walang pagdadalawang isip na sumugod si Rizal. Kitang-kita ni Araneo ang matalas nitong kuko at ang nagliliwanag na mata ng kalaban. Hindi ito makapaniwalang nasa harapan niya ang isang totoong aswang. Patuloy na pinapanood ng binata ang laban. Nasaksihan nito kung paanong kumilos si Ramon. Ayos ah. Sa nakikita ko, mukhang nanumbalik na ang kapangyarihan ng kabal mo. Pero ang tanong, hanggang saan ang itatagal niyan? Hindi na ito kagaya ng nauna. Sapat na ang taglay na bisa ng kabal na ito upang matalo ka. Huwag kang masyadong magpakampante. Hindi ka pa rin ba nadadala? Tingnan mo ang nangyari sa'yo noong nakaraang laban. Para kang karning tinadtad. Kung hindi ka lang nailigtas ng... Teka, nasaan ang kasama mo? Wika ni Rizal habang iniikot ang tingin sa paligid. Kinuha ni Ramon ang pagkakataon para usalin ang kanyang dasal pang sa bulag. Nang ibaling ng kalaban ang tingin sa kanya, wala na ito sa kinakatayuan. Samantalang si Araneo naman, nagtago sa likod ng malaking puno. Pinagmamasdan nito ang kilos ni Rizal. Napagtanto na wala itong kakayahan na bumasag ng sabulag. Maya-maya pa ay napasigaw ito. Bumulwak ang dugo mula sa likuran. Nilingon nito ang pinagmulan ng atake, kaso nga lang wala siyang nakita. Mukhang hindi mo kayang basagin ang bertud ng hunyango. Alam ko na ang kahinaan niyong mga aswang, Rizal. Sa inabahaba ng panahong nakalaban ko ang mga kalahi mo, pinag-aralan ko ang bawat detalye ng lakas at kahinaan niyo. Kaya saan mong pagkatapos nito, isusunod ko naman ang mga natitira mong kalahi. Wika ni Ramon. Hindi pa rin malaman ni Rizal kung saan nanggagaling ang boses hanggang sa muling sumalakay si Ramon. Sa pagkakataong iyon, isang hiwa sa dibdib naman ang ibinigay ng Ginoo, dahilan para mapalod si Rizal at tuluyang manghina. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa katawan ko? Bakit hindi ako makagalaw? Ang ginunting na ito
ay itinubog sa dugo ng babaeng usa. Alam kong lason para sa inyo. Unti-unti nitong pahihinain ang pisikal mong lakas hanggang sa tuluyang maparalisa ang lamang loob mo. Dahan-dahang hihinto ang tibok ng puso mo na parang may kung anong pumipiga. Wala ring hangin na papasok sa baga mo. Unti-unti itong mamamatay. Kasabay nun, ang pagsabog ng mga ugat sa utak mo dahil hindi na nakakababa ang dugo mula sa ulo mo. Wika ni Ramon. Maya-maya pa, lumabas na ang dugo sa ilong, tenga, pati na rin sa mga mata. Bigla na lang itong natumba. Hinawakan ng Ginoo ang buhok ni Rizal at dahan-dahan itong itinaas. Alam kong buhay ka pa, Rizal. May mga huling habilin ka ba? Sabihin mo na nang may parating ko sa mga kaanak mo sa oras na makaharap ko sila. Walang iya ka. Oo, natalo mo ako ngayon. Pero huwag kang magpapakampante. Dahil sa mga oras na ito, alam na ng aking mga kaanak na ikaw ang kakarapin ko. Sa oras na hindi ako makabalik ng buhay, Alam nila kung ano ang kailangang gawin. wala akong pakialam. Aantayin ko sila at ubusin. Huwag kang mag-alala. Isasabit ko rin ang ulo nila sa tabi mo. Wika ni Ramon. Tinagpas nito ang ulo ni Rizal. Inilagay sa mahabang buho ng kawayan. Dinala niya sa gilid ng kalsada at doon itinayo. Nilingon nito si Araneo. Inutusang bumalik sa tahanan ni Tatang Serino. Matapos ay umalis na ito sa lugar. Pagdating sa tahanan ni Tatang Serino, nakita nito si Ramon nakikipag-usap sa dalawang matanda. Napatigil lang ito nang makitang papasok na ang binata. Ano bang pumasok sa utak mo, Araneo? Hindi ba sinabi ko na huwag kang susunod? Anong ginagawa mo sa lugar? Pasensya na po, Manong. Pero kasi gusto ko lang makita kung paano ka makipaglaban eh. Pasensya na po, alam ko mali. Dahil kamuntikan na ako mamatay eh. Pero kahit magalit pa kayo, sasabihin kong sulit ang naramdaman kong takot. Naunawaan ko na po yung lahat ng tungkol sa inyo eh. Napakatigas ng ulo mo. Ay nako, kinabahan ako sa nangyari kanina. Akala ko tutuluyan ka ni Rizal eh. Huwag mo nang uulitin yun. Sa susunod na sasama ka, magsabi ka. Wika ni Ramon. Nagulat si Araneo sa sinabi nito. Nako Ramon, huwag mong pinapalaki ang ulo ng binatang yan. Pareho kayong mapapahamak. Ano magsabi ka? Alam ni Araneo ang mangyayari at nasa kanya kung uulitin pa rin niya ang bagay na yun o hindi. May sariling pagpapasya ang binatang ito at alam kong kaya niyang panindigan ang anumang gagawin niya. Wika ni Ramon. Napailing na lang si Tatang Serino. Hindi naman makapagsalita si Mang Tobias. O Tobias, anong nangyari sa'yo? Parang napako yung dila ba? Ay nako, Tatang Sereno. Ay sino ba namang hindi matutulala? Yung anak ko eh, kamunti ka ng lapay ng aswang. Ay baka patay na yan dapat eh. Hindi naman siguro gagawin ni Rizal ang bagay na yon. Nabibilang siya sa angka ng mga aswang na hindi kumakain ng tao. Kinukuha nila ang lakas mula sa isang bertud na hawak ng kanilang patriarka. At yon ang kailangang paghandaan ni Ramon. Anumang oras, siguradong malalaman nila na wala na ang isa sa mga galamay. Wika ni Tatang Serino. Ang tinutukoy nitong lahi ng mga aswang ay ang tinatawag na dulmanan.
Bagaman nabibilang sa uri ng pangkaraniwang aswang, hindi may tatanggi ang lakas ng mga ito. Kagaya ng mga pangkaraniwang aswang, sa gabi umeepekto ang kanilang kapangyarihan, kaya kailangan nila ng mga mutya para maprotektahan ang mga sarili. Balik tayo sa kwento. Nang mga oras na yun, kausap ni Ramon si Araneo. Samantalang ang dalawang matanda naman magkarap sa mesa habang umiinom ng tuba. Hindi mawala sa isipan ko kung bakit ang bilis maghilom ng sugat ni Ramon. Maaari mo bang sabihin sa akin ang dahilan, Tatang Sereno? Siguro nga, wala na akong dapat itago tungkol sa pagkatao ni Ramon. Naging malapit na rin siya sa inyo. Kaya naman wala na sigurong dahilan para ilihim pa ang bagay na to. Si Ramon ang nakapatay sa kapatid ni Rizal na tagapagmana ng bertud ng kanilang angkan. Sa makatuwid, nasa loob ng katawan ni Ramon ang bertud na iyon. Ito ang dahilan kung bakit napakabilis maghilom ng mga sugat niya. Meron siyang kakayahang gumamit ng malakas na sabulag. Maliban pa dito, ang kaalaman niya sa lihim na karunungan, higit pa sa isang aswang ang kakayahang taglay ni Ramon. Siguro naswertehan lang siya ni Rizal kaya napuruan noon. Pagpapaliwanag ni Tatang Sereno. Lingid sa kalaman ng matanda, nakatayo sa likod nila ang dalawa. Umaga nang mangyari ang pagsalakay nila, Tatang, kaya hindi gumana ang bertud. Masyado ding malalim ang sugat ko at marami ng dugo ang nawala, kaya hindi na ako nakapag-usal ng mga dasal. Nagulat si Tatang Sereno nang marinig ang boses ni Ramon. Humingi ito ng paumanhin dahil sa sinabi nito kay Mang Tobias ang kanyang sikreto. Wala kang dapat ipag-alala, Ramon. Ligtas sa amin ang sekreto mo. O siya, maupo ka na at saluhan mo kami. Masasayang lang ang tubang ito kapag pinaabot pa natin ang umaga. Wika ni Mang Tobias. Kinabukasan, nagpaalam na babalik sa kanilang tahanan sila Araneo, ngunit pinigilan ito ni Tatang Sereno. Tobias, alam kong nag-aalala ka sa mga alaga mong hayop. Pero isipin mo ang kaligtasan niyong mag-ama. Maaaring doon sumalakay ang mga kalahi ni Rizal at siguradong madadamay kayo. Huwag po kayong mag-alala, Tatang. Sasamahan ko sila. Ako po ang bahala. Mabuti naman kung ganon, Ramon. Tamang-tama, luluwas din ako ng bayan para puntahan ang anak ko. Sige na, humayo na kayo bago paabutan ng dilim. Wika ni Tatang Sereno. Habang nasa daan, napansin ni Araneo na wala na ang inilagay na ulo ni Rizal. Kinuha na siguro ng mga taga-baryo yung ulo ni Rizal. Wala na kasi sa pinaglagyan mo, Manong eh. Napalingon si Ramon sa lugar kung saan inilagay ang ulo. Malamang ganun na nga ang nangyari. Pero may suspetsya ako na hindi mga taga-baryo ang gumawa nun. Malalaman natin mamaya pagdating sa bahay nyo. Naalala ni Araneo na hindi nila inilibing ang katawan ni Rizal, kaya maaaring naiwan itong nabubulok sa loob ng bakuran. Wala ring makakapansin noon dahil wala ring dumadaan sa kanilang lugar. Maliban na lang kung sasadyain silang puntahan ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ni Araneo nang mapansing wala na ang katawan ni Rizal. Ni isang bakas, wala nang naiwan sa lugar. Saan napunta yun? Di ba dito lang natin iniwan? Oo, tama ka. Nandito lang yon at kung nawala na ang ulo ni Rizal,
Malamang kinuha ito ng kanyang mga kaanak. Pumasok kayo sa tahanan. Huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Wika ni Ramon. Pagpasok ni Mang Tobias sa loob ng tahanan, nagtanggal ng kasuotan si Ramon. Naupo ito sa lupa at itinarak ang kanyang ginunting. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Inihaplos nito ang palad sa lupa. Ipinahid sa katawan ang kumapit na putik. Nanlaki ang mga mata ni Araneo dahil nakita nitong bagyang nagbago ang mukha ni Ramon. Tila mas tumalas ang titig nito at ang mga angil ay bagyang humaba. Alam kong nandyan lang kayo sa paligid. Bakit hindi kayo maglabasan para matapos na ang gulong ito? Wika ni Ramon. Matapos ay naglabasan ang ilang figura ng tao sa tubuan. Sa tansya ni Araneo, nasa 10 katao ang mga ito. Naku, naloko na. Napakaraming kalaban ni Ramon. Paano siyang mananalo niyan? Magtiwala lang po kayo sa kanya, tay. Narinig mo naman siguro yung sinabi ni Tatang Serino, di ba? Pag-uusap ng dalawa. Muling ibinaling ang tingin kay Ramon. Unti-unting lumalapit ang pangkat sa kinakatayuan nito, hanggang sa tuluyang lumantad ang mga itsura. Sa wakas, nagkita din tayo. Ilang kalahi ko na ba ang napatay mo? Wika ng lalaki. Hindi ko na mabilang. Sa palagay ko ngayon, parang madadagdagan pa eh. Masyado ka mayabang. Hindi mo ba nakikita? 10 laban sa isa. Sa palagay mo mananalo ka? Hindi usapin ang bilang dito. Kung hindi ang kakayahan niyong makipaglaban. Wika ni Ramon. Maya-maya ay naglaho ito sa paningin ng kalaban. Maging sina Araneo, hindi alam kung saan ito napunta. Isa-isang bumagsak ang mga kasamahan ng lalaki. Napasigaw ito sa sobrang galit. Lumabas ka! Lumaban ka ng patas! Ang lakas ng loob mong gamitin sa amin ang bertud ng aming ama! Hindi sumasagot si Ramon. Patuloy na nagbabagsakan ang mga kasamahan ni Abong hanggang sa iilan na lang ang natira. Mula sa 10, naging 3 na lang kayo. Ngayon sabihin mo sa akin, Abong, may kabuluhan pa ba ang bilang nyo? Wika ni Ramon. Ngunit hindi pa rin ito nakikita ni Abong. Harapin mo ko. Pagbayaran mo ang mga kasalanang ginawa mo. Wika ni Abong. Matapos ay bumagsak na ang 2 pa nitong mga kasama. Bumubulwak ang dugo sa leg ng mga ito mula sa matalas na sandata ni Ramon. Nakatayo na ang Ginoo sa harapan ng kalaban. Tinitigan niya ito ng harapan. Walang reaksyon sa kanyang muka. Ngayon, tayong 2 na lang ang natitira. Gusto mong pagbayaran ko ang pagkamatay na mga kauri mo? O sige, subukan mo. Wika ni Ramon. Sumugod si Abong. Isang malakas na suntok sa sikmura ang ibinigay ng Ginoo. Isinilid sa talukab ang hawak na sandata. Nilabanan si Abong gamit ang kanyang kamao. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng kalaban, ngunit hindi ito magawang sugatan ni Ramon. Anong ginawa mo? Bakit hindi tumatalab sa iyo mga kuko ko? Natuto na ako sa mga nakaraang karanasan. Salamat kay Rizal dahil ibinunyag niya ang sekreto ng kakayahan niyo nung araw na magkasagupan kami. Wika ni Ramon. Gumanti ito ng atake at sa bawat pagtama ng kamao nito sa katawan ni Abong ay siya namang pagbulwak ng dugo sa bunganga nito. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ng aswang ang parusang dulot ng suntok ni Ramon. Napalood na lang ito sa lupa
habang patuloy na sumusuka ng dugo. Hanggang dito na lang ang panggugulo nyo. Siguro naman sapat na ang perwisyong dinulot nyo sa pagitan ng rebelde at mga sundalo. Salamat sa inyo. Maraming tao ang nadamay. Wika ni Ramon. Hindi ba yon ang gusto ng pamahalaan? Ang magkaroon ng digmaan nang sa ganon magkapera sila mula sa inaangkat na sandata. Sinusunod lang namin yung utos, Ramon. Pero wala kaming pinagsisisiyan doon. Kayong mga tao mismo ang naglalagay sa sarili nyo sa kapamakan dahil sakim kayo sa pera. Ginamit niyo naman ang kahinaan naming mga tao upang maggasik ng kaguluhan. Pasensya na. Pero hanggang dito ka na lang, Abong. Grabe na ang ginawa niyong perwisyo. Pag-uusap ng dalawa. Hinawakan ni Ramon ang leg ni Abong. Binunot ang sandata. Sabay tarak sa katawan nito. Napangiti si Abong habang marahang binubunot ng Ginoo ang kanyang sandata. Sa wakas, tapos na ang paghihirap. Ito ang huling katagang narinig ni Ireneo mula kay Abong bago ito tuluyang pugutan ni Ramon. Sa pagkakataong iyon, hindi na inilagay ng Ginoo ang ulo ng mga aswang sa buho. Sa halip inilibing niya ang mga ito sa gitna ng kagubatan. Matapos ang kaganapan, nagpaalam si Ramon na aalis. Bagaman labag sa kalooban ni Ireneo, wala na itong magagawa dahil hindi naman ito ang buhay na nakagisnan at nakasanayan ng kaibigan. Huwag kang mag-alala. Patuloy pa rin akong bibisita dito. Basta huwag ka lang magiging sanhi ng kaguluhan. Wala kang magiging problema sa akin, Ireneo. Siguraduhin mo lang nadadalaw ka ha? Kung hindi, araw-araw akong iinom. Tapos magwawala ako sa baryo para magpakita ka. Bahala ka sa buhay mo. Tignan natin kung sinong magiging kahiyahiya. Pero seryoso, Manong. Huwag mo sana kaming kalimutan ha. Nandito lang ang tahanan namin, palaging bukas para sa'yo. Maraming salamat, Ireneo. Malaki ang utang na loob ko sa inyong mag-ama at habang buhay ko itong tatanawin. Matapos ang pag-uusap na yun, hindi na muling nagpakita si Ramon sa baryo. May ilang nakapagsabing napatay ito sa inkwentro. May ilan ding nagsasabi nakita itong pagala-gala sa syudad ng Bacolod. Walang tiyak na impormasyon tungkol sa totoong nangyari kay Ramon. Ngunit para kay Ireneo, mananatiling buhay ang alaala ng kaibigan, lalo na ang mga aral na iniwan nito sa kanya. Sa kasalukuyan, naninirahan na si Ireneo sa Maynila kasama ang kanyang pamilya. Paminsan-minsan, umuwi ito sa La Castellana upang bisitahin ang puntod ni Mang Tobias at Tatang Serino. Sa tuwing nagpupunta siya sa lugar, hindi maiwasan ni Ireneo na maalala ang kaganapan ng mga panahong nakasama niya si Ramon, ang isang tao na kinakatakutan ng mga rebelde, sundalo, maging ng mga aswang. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Delfin. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Umalis ka na, Delpid. Hindi namin kayang pigilan ng mga sundalo. Mapapahama ka lang kung mananatili ka. Wika ni Mang Andres. Hindi maaari, Mang Andres. Magkasama tayong aalis sa lugar na ito. Kung mamamatay man ako, mas gugustuhin kong mamatay ng lumalaban. Tugon ni Delfin. Huwag nang matigas ang ulo. Umalis ka na habang may panahon pa.
Hindi na kita kayang protektahan. Sugatan na ako. Unti-unti na rin nangihina. Babagsak na ang kilusan. Siguro napapanahon na para mamuhay ka ng mapayapa. Magpakalayo-layo ka. Bata ka pa, Delphin. Malayo pa ang mararating mo sa buhay. Kaya piliin mong mamuhay ng marangal. Hindi, Manong. Hindi po ako aalis nang hindi kayo kasama. Pakiusap, tumayo na po kayo. Aalis na tayo dito. Huli na ang lahat para sa akin, Delphin. Ngunit ikaw nagsisimula pa lang ang buhay mo. Huwag mo itong hayaang masayang ngayong gabi. Eto, dalin mo ang punyal. Gamitin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo sa mabuting paraan. Hindi ko kayo kayang iwan, Manong. Bubuhatin ko na lang po kayo. Halika na, sumama na kayo sa akin. Kaya kong gamutin ang mga sugat nyo. Hindi na, Delphin. Hindi ko nakakayanin kahit magamot mo pa ang lahat ng sugat ko. Hindi na rin kakayanin ng katawan ko ang pinsala. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman kita papabayaan. Kahit saan ka magpunta, basta dala mo ang punyal ni Kristo. Naroon ako. Ito ang tagpo na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Delphin. Naaalala ang mga kahapon ng mga panahong kasapi pa siya ng rebeldeng grupo. Matapos ang malagim na insidenteng umubos sa kanilang mga kasamahan, himalang nakaligtas si Delphin. Nagtago ang binata sa makapal na kugon habang pinagmamasdan kung paanong pinatay ng mga militar ang kanyang mga kinikilalang magulang. Bata pa lang si Delphin nang kupkupin siya ni Mang Andres. Ito ang pinuno ng kilusan. Maliban dito, isa ding mahusay na manggagamot ang matanda. Itinuro nito ang lahat ng nalalaman sa paslit hanggang sa umantong ito sa tamang edad. Tuluyang naging kasapi ng kilusan ng binata gamit ang kakayahang namana mula sa matanda. Ilang beses itong nakapagdala ng tagumpay sa kanyang kilusan. Bagaman naging mapanganib ang pamumuhay, naging masaya si Delphin sa mga taong itinuring nitong pamilya. Hindi akalain ni Delphin na magwawakas ang lahat ng ito. Para sa mga tao, normal lang na labanan ng rebelde at sundalo ang nangyari. Ngunit alam ni Delphin ang totoong dahilan ng pagsalakay ng mga militar. Matapos ang kaganapang iyon, nagtago ang binata. Maraming taong namuhay sa kagubatan. Walang ibang inasahan kung hindi ang sariling kakayahan. Nagawang tiisin ng binata ang mahirap na buhay. Hanggang sa mabalita ang patay na ang taong naghangad ng tangan niyang punyal. Bumaba ng bayan si Delphin upang mamuhay ng normal. Ngunit hindi naging madali para sa kanya ang lahat. Walang kamag-anak, walang kakilala sa bayan. Nagpakalat-kalat sa lansangan ng binata. At dahil sa itsura nito, napagkamalang baliw si Delphin. Kaya naman itinaboy ito ng mga taong makakasalamuha. Hanggang sa makilala ng binata ang matandang babae na itago na lang natin sa pangalang Aling Faustina. Isang matandang dalaga, kumukupkup sa mga kabataan o binata na nagpapagala-gala sa daan. Nakita niya si Delphin na kumakain ng tira sa basurahan. Nilapitan ni Aling Faustina ang binata. Nung una ay naging mailap si Delphin. Lumalayo ito sa tuwing lalapitan. Hanggang sa dumating ang isang kaganapan, si Delphin mismo ang lumapit sa matanda. Nakaiga ang binata sa lilim ng isang puno. Nang makita si Aling Faustina na tatawid sana ng kalsada, napansin ni Delphin ang isang rumaragasang toro. Dali-dali itong tumakbo at pumunta sa kinaroroonan ng matanda upang itulak ito papunta sa gilid ng daan. Ano ka bang matanda ka? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Kamuntikan ka ng maging kwento ah. Wika ni Delphin. Ay mabuti na lang at nandiyan ka. Maraming salamat sa iyo ha.
Naduktungan pa ng ilang taon ng buhay ko. Nga pala ang pangalan ko ay Postina. Maaari ko bang malaman ang pangalan ng taong nagligtas sa akin? Wika ni Aling Postina. Delphine ang pangalan ko. Sa susunod mag-iingat ka ha. Di lahat ng pagkakataon nandyan ako para iligtas ka. Muling wika ni Delphine. Akmang aalis na sana ito nang biglang hawakan ni Aling Postina ang laylayan ng kanyang damit. Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos magpasalamat sa iyo. Bakit hindi mo muna ako saluhan sa dala kong pagkain? Tugon ni Aling Postina. Hindi na ho. Maraming salamat po sa inyo. Tugon ng binata. Kaso nga lang kahit anong tanggi, hindi naman nakakapagsinungaling ang kanyang sikmura. Bigla itong tumunog, lalo pa nang maamoy ang napakabangong aroma sa dalang kakaninang matanda. Ay, ang bango talaga ng sumang gawa sa bagong aning malagkit na palay. Alam mo, hindi nagsisinungaling ang sikmura mo. Kaya maupo ka sa tabi ko. Eto ang kakanin mo. Wika ng matanda. Sabay abot ng isang balot ng mainit pang suman. Hindi na nagsalita si Delphine. Nagpatuloy ito sa pagkain hanggang sa hindi na malayang maubos na nito ang dalang pagkain ng matanda. Ay nako, paano ba yan? Mukhang wala nang natira para sa ibang mga kabataan. Wika ni Aling Postina habang tinitignan ang dalang bayong. Ha? Nako, naubos ko na po pala yung lahat ng dala nyo. Pasensya na ha. Gutom na gutom po kasi ako eh. Tugon ni Delphine. Walang problema. Ang mabuti, samahan mo na lang ako sa bahay para makapagluto ng bago. Wika ni Aling Postina. Hindi na nagawang tumanggi ni Delphine sa iya. Sumama ito sa matanda. Nanlaki ang mga mata. Isang magarang mansyon ang bahay nito. May kalumaan man. Halos bakbak na ang pintura sa labas ng bahay. May mga baging na nakakapit sa haligi, paakyat sa ikalawang palapag. Narinig ni Delphine ang tawanan ng mga batang nagmumula sa hindi kalayuan. Ang laki pala ng bahay nyo, Aling Postina. Kayo lang po ba'y nakatira dito? Tanong ni Delphine. Oo, 5 taon na ang nakakaraan pero ngayon, marami na akong kasama. At gusto kong makilala mo sila. Halika sa likod ng bahay. Ipapakilala kita sa bago mong pamilya. Muling wika ni Aling Postina. Nako, pasensya na ho kayo. Wala akong balak manatili dito. Naparito lang ako kasi tutulungan kitang magluto ng suman. Yun naman ang usapan natin, hindi ba? Tugon ni Delphine. Ay, oo nga pala. Magpapatulong lang pala ako sa'yo. O siya, halika sa kusina. Nang masimulan ko na ang pagluluto. Wika ng matanda. Nagsimulang magluto ang dalawa. Si Delphine ang nagkayod at nagpiga ng niyog. Samantalang si Aling Postina naman ang naghahalo ng malagkit. Inantay ng binatang matapos ang pagluluto bago tuluyang nagpaalam. Siguro luto naman na yung suman, Aling Postina. Pwede na siguro akong umalis, ano? Wika ni Delphine. Hindi naman sumagot ang matanda. Habang nag-aantay ng sagot, biglang pumasok ang isa sa mga kabataang naglalaro sa labas. Nanay Postina, nandito na naman po sila. Wika ng paslit. Tinatayang mga 8 taong gulang ito. Kitang-kita ni Delphine ang takot sa mga mata ng bata. Papasukin mo sa bahay ang mga kapatid mo, Bobot.
Sabihin mo sa kanila na wag lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Alam mo na ang gagawin. Kilos na! Wika ni Aling Faustina. Mabilis namang kumilos ang paslit. Nagsipagpasukan na ang mga bata sa mansyon. Naglakad si Aling Faustina papunta sa sala. Lumabas ang tahanan upang harapin ang sinasabing panauhin. Faustina, magandang hapon sa'yo. Alam mo na ang dahilan kung bakit kami nandito. Siguro naman hindi na kailangang ipaalala sa'yo. Wika ng lalaki. Nakatayo lang sa likuran ni Aling Faustina ang binata at nakikinig sa usapan. Pasensya na. Pero wala kayong makukuwang kahit ano sa akin. Kaya makakaalis na kayo. Muling wika ni Aling Faustina. Nagmamatigas kang matanda ka. Sinong ipinagmamalaki mo? Yang balbas saradong taong grasa na nasa likod mo. Wika ng lalaki. Napalingon si Aling Faustina sa kanyang likuran at nakitang nakatayo sa Delphine. Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba aalis ka na? Tanong ni Aling Faustina. Sana nga ho aalis na ako Pero mukhang gusto ko munang makipaglaro sa mga to. Sino po ba sila? At bakit kanila tinatakot? Tanong ni Delphine. Wala kang kinalaman dito. Kaya wag kang makikialam. Kung ayaw mong kumitid ang iyong dadaanan. Matagal nang kumitid ang daan para sa akin, tanda. Kaya wala na akong panghihinayang kung ano man ang mangyari sa akin. At isa pa, hindi kita hahayaang gulpihin ng mga lalaking yan. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Ano, tanda, magbibigay ka ba? O baka gusto mong masaktan na naman? Pati yung mga batang kasama mo dito, hindi ko napapalagpasin. Sa pagkakataong iyon si Delphine ang sumagot. Walang mabibigay sa'yo yung matanda, kaya umalis na lang kayo. Aba, ang lakas ng loob mo Nakikialam ka. Hindi mo ba nakikita kung gaano kami karami? Kitang-kita ko kayo. 1, 2, 3, 5. 5 lalaki na walang silbi. Ang lalaki ng katawan nyo. Bakit hindi kayo magganap ng trabaho? Inawat ito ng matanda ngunit hindi nagpapigil ang binata. Aba, matabil ang dila ng isang to Baka gusto mong mauna sa listahan. Wika ni Brando sabay senyas sa kanyang mga kasama. Nagsipagsuguran ang mga ito papunta sa kinakatayuan ni Delphine. Laking gulat ng matanda dahil imbis na tumakbo ay sinalubong pa ito ni Delphine. Isa-isang pinabagsak ng binata ang mga kasamang lalaki. Sa isang iglap, nakita niyang nakahandusay sa lupa ang mga tauhan. Naglabas ng baril ang lalaki. Tinutukan si Delphine. Masyado kang pakialamero Sige nga, subukan mong ilagan ang bala ng baril ko. Sinabi ko naman sa'yo wag kang makialam Ayan tuloy, pati ikaw nalagay sa alanganin. Yang taong kinalaban mo si Brando. Isa sa mga tauhan ng pinakamayamang tao dito sa bayan. Hindi magdadalawang isip ang taong yan na patayin ka, iho. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Ngunit parang hindi nakikinig ang binata. Brando ang pangalan mo? Alam mo bang delikadong maglaro ng baril? Hindi nito alintana ang panganib na kinakarap. Sa halip na umiwas ay nilapitan nito si Brando. Ay, hanggang diyan ka lang. Huwag kang lalapit kung ayaw mong sumabog yung bumbunan mo. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ito ng matinding takot sa binata. Nanginig ang tuhod at halos hindi na makatayo ng maayos. Bigla niyang hinagis ang baril at tumakbo palayo. Nagsipagsunuran naman ang mga kasamahan. Ngunit bago tuluyang makalabas ng bakura ng matanda ay nag-iwan ito ng banta. Babalikan kita
At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang ginawa mo, taong grasa. Wika ni Brando habang tumatakbo palayo. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Pinatakbo mo ang pinakamatapang na tauhan ni Don Raimundo. Ibang klase ka pala, no? Sabihin mo nga sa akin kung sino ka ba talaga. Wika ni Aling Faustina. Wala ho. Ordinaryong tao lang po na marunong tumingin ng patas sa kapwa. Sige ho, aalis na ako. Mag-iingat po kayo dito. Tugon ng binata. Habang nasa daan palabas, napag-isip-isip niya na maaaring malagay sa panganib ang matanda, maging ang mga batang kasama nito sa tahanan. Huminto ang binata at muling kinausap si Aling Faustina. Napag-isip-isip ko na babalikan kayo ng mga taong yun. Kaya mananatili muna ako ng ilang araw. At isa pa, masarap yung kakanin na niluluto nyo. Sayang naman kung hindi ako makakakain. Wika ni Delphine. Tama ka. O siya, maligo ka na muna at ayusin ang sarili mo. Mag-ahit ka nga din. Mukha kang unanong kapre dyan sa balbas mo. Tugon ni Aling Faustina. Matapos maglinis ng katawan, binigyan ni Aling Faustina ng masusuot ang binata. Kaninong mga damit to, Aling Faustina? Akala ko ba wala kayong anak? Tanong ni Delphine. Pagmamay-ari yan ng nasira kong kapatid. Siya ang totoong may-ari ng mansyon. O siya, magbihis ka na. Ipapakilala kita sa mga batang nandito. Wika ni Aling Faustina. Matapos magbihis ay lumabas ang binata sa silid. Nagtungo ito sa kusina. Nakita ang ilang kabataang nasa edad 8 paitaas. Saan po nang galing ang mga batang to? At bakit niyo po sila kinukupkop? Tanong ni Delphine. Mga ulilang lubos ang mga ito. Wala nang magulang na umiintindi. Nagpapakalat-kalat sa lansangan kaya kinupkup ko. Wala din naman akong anak eh. Kaya itinuon ko ang atensyon ko sa ganitong gawain. At isa pa, ito din ang ginagawa ng kapatid ko. Kaya ipinagpatuloy ko na lang. Ikaw ba? Ano ba ang kwento mo? Tanong ni Aling Faustina. Naupo naman si Delphine. Nagdadalawang isip na magkwento ng kanyang nakaraan. Ngunit kalaunan ay napilitan ito. Pasensya na po, pero ayokong pinag-uusapan ang nakaraan ko. Marami po kasing alaala ang bumabalik sa akin. Ayoko nang maalala ang mga yun. Wika ni Delphine. Wala kang dapat ikatakot o ikahiya. Walang manghuhusga sa'yo sa lugar na ito. Wika ni Aling Faustina. Ay nako, talaga naman oh. Pero sige, papaliwanag ko na. Galing po ako sa kabundukan. Kasapi ng rebeldeng kilusan. Inatake kami ng mga sundalo at ako lang ang tanging nakaligtas. Kung hindi dahil sa punyal na ito, malamang patay na ako. Wika ng binata habang pinapakita ang punyal. Tinignan nitong maigi ni Aling Faustina. Nanlaki ang mga mata dahil pamilyar sa kanya ang punyal. Pinapasok nito ang mga bata sa kanilang silid upang makausap ng sarilinan si Delphine. Kung hindi ako nagkakamali, ang punyal na ito ang tinatawag na punyal ni Kristo. May usap-usapang nagtataglay ito ng kakaibang kapangyarihan at kakayahang pumatay ng mga elemento. Gaya ng mga aswang at engkanto, tama pa? Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang totoo mong pagkatao? Nagulat si Delphine dahil alam ng matanda ang tungkol sa hawak na punyal. Birang tao lang ang nakakaalam ng tungkol sa punyal na ito. Kaya nagtataka ako kung paanong nalaman ng isang matandang kagaya mo.
Tanong ni Delphine. Ang kapatid kong si Raimundo. Siya ang totoong nagmamay-ari ng punyal na yan. Ipinagkatiwala niya ito sa isang tagalabas. Natatandaan ko ang pangalan niya ay Andres. Nanayo ang balahibo ni Delphine. Tila pinag-adya ng tadhana ang pagkakakilala nila ni Aling Ustina. Andres ang pangalan ng taong kumukup sa akin. Isa siyang rebelde. Kung tama ang hinala ko, maaaring isang tao lang ang tinutukoy natin. Wika ni Delphine. Isang paraan lang ang alam ko para mapatunayan ang sinasabi mo. Sabihin mo sa akin, bakit tinawag na punyal ni Kristo ang bagay na to? Tanong ni Aling Ustina. Simple lang. Dahil ang punyal na ito ay may kakayahang pumatay ng mga elemento, kagaya ng engkanto at aswang. Sinasabing galing ito sa Golgota, kung saan ipinako ang anak ng Diyos. Pinaniniwala ang gawa ito sa pakong ginamit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Ustina dahil tama ang sinabi ni Delphine. Tama ka. Isa itong antigong punyal na nabahira ng dugo ng anak ng Diyos. Gawa ito sa pako na ginamit para parusahan siya. Daang libong taon na ang nakakaraan. E paano itong napunta sa iyo? Maaari mo bang ipaliwanag ang buong pangyayari? Tanong ni Aling Ustina. Pinaliwanag ng binata ang nangyari bago pa man mapunta sa kanyang pangangalaga ang punyal. Ayon kay Delphine, dating sundalo si Mang Andres. Maliban pa dito, mahusay na antingero at manggagamot ang matanda. Napabilang ang matanda sa isang lihim na samahang nangangalaga sa mga banal na kagamitan. Pinamumunuan ito ng isang prominenteng tao, ngunit ni minsan hindi ito pinangalanan ng matanda para mapangalagaan ang reputasyon. Nang mga sandaling iyon, nagkaroon ng malaking hindi pagkakaunawaan sa organisasyon. Nagkawatak-watak ang grupo. Tanging ang pinuno at si Mang Andres na lang ang naiwan. Tinangay din ng ilan sa mga kasapi ng samahan ang 2 pang banal na gamit na nasa pangangalaga ng grupo. Samantalang ang punyal ni Kristo naman ay naiwan sa pinuno. Sa tagal ng panahon, nagkasakit ang pinuno. Nagpa siya itong ibigay kay Andres ang punyal para mapangalagaan. Ang mga susunod na tagpo ay pagbabalik tanaw ayon sa salaysay ni Mang Andres. Wala na akong ibang pwedeng pagkatiwalaan, Andres. Ikaw lang ang alam ko na kayang mag-alaga ng punyal na ito. Hindi na magtatagal ang buhay ko kaya pakiusap. Huwag mo nang tanggihan pa ang alok ko sa'yo. Alam kong malaking responsibilidad ang inatang ko sa balikat mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo, kaibigan. Wika ng pinuno. Nang mga panahong ito, nasa edad 30 pa lang si Mang Andres. Kung tutuusin, bata pa sa kasalukuyan niyang ranggong kolonel. Huwag kang mag-alala, pinuno. Hindi ko hahayaang mapa sa kamay ito ng masasamang loob. Karangalan ng pagkatiwalaan ng isang banal na gamit. Ako na ang bahala. Sisiguraduhin kong mananatiling ligtas ang punyal sa akin. Tugon ni Andres. Mahusay. Kakausapin ko ang aking kapatid tungkol sa bagay na ito. Alam niya ang kalagayan ko at paniguradong mauunawaan ni Postina ang aking desisyon. Muling wika ng pinuno. Matapos ang pag-uusap na yun, tuluyan na itong namaalam. Pinangalagaan ni Andres ang punyal hanggang sa matuklasan ng isa sa kanyang mga opisyalang tungkol dito. Isa sa mga dating kasapi ng samahan nila Andres ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa punyal. Sa takot na makuha ng sapilitan ng sandata, pinili ni Andres ang magbitiw sa tungkulin at mamundok upang mapangalagaan ito.
Alam niya ang panganib na maaaring idulot kung sakaling mapunta ito sa maling kamay. Dito na nagsimulang bumuo ng samahan si Andres. Karamihan sa mga kasapi nito ay mga antingero o bertudes na may alam sa totoong kapangyarihan ng punyal. Hindi naging madali kay Andres na itaguyod ang samahan dahil wala siyang koneksyon sa bayan. Hirap sila pagdating sa pangangailangan, lalong-lalo na sa pinansyal. Kaya napilitan ang mga itong mangingi ng tulong sa bayan, ngunit minasama ng mga tao ang kanilang hangarin. Simula noon nabansagan silang bilang rebelde. Ang ilan ay tinotoo ang bansag na ito. Pinangatawanan ang pagiging tulisan para mamuhay sa kabundukan. Hindi naman masisi ni Andres ang mga kasamahan dahil maging siya ay nakaranas din ng hirap. Ito ang nagbigay ng dahilan sa mga sundalong tugisin ang kanyang pangkat. Nang mga panahong iyon, nasa pangangalaga ni Andres si Delfin, kaya nasaksihan nito kung paanong nahirapan ng matanda sa paglipat-lipat ng kampo. Hanggang sa tuluyan silang masukol at wala nang nagawa kung hindi harapin ang kanilang kapalaran. Balik tayo sa kasalukuyan. Yan po ang naging kwento ni Mang Andres at kung paanong napunta sa akin ang punyal. Wika ni Delfin. Walang duda. Ang Andres na sinasabi ko, ang kaisa-isang kaibigan ng kapatid ko. Si Raimundo ang pinuno ng dating samahang kinabibilangan niya. Wika ni Aling Ustina. Itinuring akong totoong anak ni Mang Andres at parang ama na din ang naging turing ko sa kanya dahil siya lang ang nagturo ng lahat ng nalalaman ko. Kung hindi dahil sa taong yun, malamang wala na ako sa mundong ito. Muling wika ni Delfin. Bueno, tama na ang malulungkot na alaala. Nandito ka na sa tahanan ko at paniguradong ito din ang gustong mangyari ng kapatid ko. Ang punyal na yan, namimili ng kanyang paglilingkuran. At ang ipinakita mo kanina, sa tingin ko, ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari ng isang banal na sandata. Wika ni Aling Ustina. Tumayo ito at may kinuwang malit na papel na nakaipit sa ilalim ng imahe ni Kristong nakapako sa krus. Inabot ito sa binata. Sinabihang pag-aralang mabuti ang mga nakasulat doon. Binuksan ito ni Delfin. Nakita ang ilang katagang nakasulat sa salitang Latin. Mga dasal po ito Para saan ito, Manang? Tanong ni Delfin. Yan ang susi para paganahin ng kapangyarihan ng punyal. Ngunit tandaan mo, sa oras na sambitin mo ang mga dasal na yan, makikita mo ang mga bagay na nakikita ng punyal at kusa kang susundan ng mga nilalang na naghahangad nito. Isa na doon ang mga engkanto at aswang. Sa tingin mo kakayanin mo ba? Tanong ni Aling Ustina. Wala din namang mawawala sa akin Isa pa, napag-isip-isip ko na din na marahil may malaking dahilan si Mang Andres kung bakit niya pinasa sa akin ang gamit. Natatandaan ko kasi nung bata pa ako, palagi niyang sinasabi sa akin, may mga nilalang nakukuha nito. Pero sikapin ko daw na hindi ito makuha sa akin. Kaya upang mapangalagaan ang punyal, siguro nga dapat kong pag-aralan kung paano itong gagamitin. Wika ni Delfin. Napangiti naman si Aling Ustina. Tumayo ito at inilapat ang mga kamay sa ulo ng binata. Nagulat si Delfin sa ginawa ng matanda. Ano pong ginawa niyo? Tanong ni Delfin. Binabasbasan ka. Hindi ko pala nasabi sa'yo. Isa din ako sa mga bertudes na kasapi ng samahan ng aking kapatid. Tanggapin mo ang basbas na ito bilang patnubay at naway pagpalain ka ng Panginoon sa pinili mong landas.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Wika ni Tandang Ustina. Matapos basbasan ay bigla siyang binuhusan ng matanda ng tubig. Para saan naman po yung ginawa niyo? Tanong ni Delphine. Wala lang. Maligo ka na at magpahinga. Hindi pa rin nawawala ang amoy mo. Ilang taon ba kayong hindi nagkita ng sabon? Tugon ni Aling Costina. Lingid sa kalaman ni Delphine na ang tubig na ibinuhos sa kanya ng matanda, isa sa mga banal na sandata. Ito ang tubig mula sa tagiliran ni Kristo. Kinagabihan habang nagpapahinga, naisip ng binatang buklatin ang kaperasong papel na ibinigay ng matanda. Tanging gasera lang ang nagsisilbing liwanag niya sa silid. Inilapit nito ang papel sa liwanag upang makita ng maayos ang mga nakasulat. Hindi namamalayan ni Delphine na unti-unting dumidikit sa apoy ng kandila ang kaperaso ng papel. Laking gulat ng binata. Bigla itong nagliyab. Nabitawan ni Delphine ang nagliliyab na papel. Aksidente itong nahulog sa talim ng punyal na noon ay nakalapag lang sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil biglang naglitawan ang mga titik na nakasulat sa ibang lengguwahe. Sa isipan ni Delphine, naririnig nito ang mga salitang nakasulat sa kaperasong papel. Sinundan nito ng binata ng ilang ulit sabay hawak sa punyal. Biglang nagbago ang kapaligiran. Tila ba nagliwanag ang paningin Delphine. Maging ang maliliit na kulisap ay nagagawa nitong makita. Napapangiti ang binata sa biglang pagbabagong nararanasan. Lumipas ang buong gabi. Hindi na nakaramdam pa ng pagod ang binata. Nanatili itong gising habang pinagmamasdan ang mga letrang nakaukit sa talim ng punyal. Hindi rin namalayan na Delphine na umaga na pala. Nagulat na lang ito nang kumatok ang isa sa mga alagang paslit ni Aling Faustina. Tinawag siya nito para mag-agahan. Paglabas ni Delphine sa sala, nakailera sa isang mahabang mesa ang mga bata. Nakaupo ito sa gawing dulo. Maupo ka na, iho. Magsisimula na tayong kumain. At nga pala, magpapasama ako sa iyo sa bayan mamaya. May kailangan akong kunin sa tindahan ng karne. Bibili na din tayo ng bigas. Ngunit ramdam ng binata ang ibang pakay nito sa bayan. Wala pong problema, Manang. Ako na po ang bahalang magbuhat ng mga bibili nyo sa bayan. Matapos kumain ay lumakad na ang dalawa. Habang nasa daan, sinabi ni Aling Costina ang totoong dahilan kung bakit siya papunta ng bayan. Ang pupuntahan natin sa bayan, isa sa mga taong naghahangad ng punyal. Mag-iingat ka, Delphine. Isa siyang aswang. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero bakit kailangan natin siyang puntahan? Alam nyo naman po pala na delikado eh. Ito ang pinakauna mong misyon. Isang pagsubok. Kung napag-aralan mo ng maayos ang dasal na ibinigay ko sa iyo. Napailing si Delphine sa sinabi nito. Kung ganun, binabantayan nyo pala ako kagabi. Anong sinasabi mo? Magkatabi lang ang silid natin. Naririnig kita. Paulit-ulit mong binabasa ang mga dasal. Ilang minuto pa ang nakalipas. Narating na nila ang sinasabing tindahan ng karne. Napahinto sa ginagawa ang mga matador nang makitang dumaan si Delphine. Patuloy na naglakad ang binata at pasimple itong lumingon. Nakita ni Delphine na nakasunod sa kanya ang mga matador. O paano ba yan? Magkita na lang tayo mamaya sa bilihan ng bigas. May kukunin lang akong pinatahi ko. Tumango lang si Delphine. Naglakad papunta sa gawing dulo ng pamilihan. Masyadong maraming tao sa lugar.
kaya minabuti nitong pumunta sa lugar kung saan walang tao. Nilingon nito ang mga matador. Laking gulat ng binata dahil wala na ang mga ito. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa makarating ito sa bandang talahiban. Napahinto si Delfin dahil nakita niyang nakatayo ang mga matador. May hawak na itak ang mga ito. Tignan mo nga naman. Hindi na namin kailangang hanapin ang punyal dahil kusa na itong lumapit sa amin. Wika ng isa sa mga matador. Kayo pala ang sinasabi ni Tandang Kustina. Matanong ko lang, bakit ba gusto niyong makuha ang punyal kahit alam niyong maaari kayong mamatay? Yun mismo ang dahilan. Isa ang punyal sa mga sandatang kinakatakutan ng aming lahi. Kaya gusto naming makuha para mabawasan ang mga sandatang maaaring makapatay sa amin. Ganun ba? Mahusay na estratehiya, pero pasensya na. Hindi yan ubra. Wala akong personal na galit sa inyo. Pero isa ito sa mga misyon ko. Wala sanang personalan. Wika ni Delfin sabay bunot ng punyal. Bagyang napatras ang mga matador nang makita ang nagliliwanag na talim ng sandata. Pasalamat ka, Terikang Araw. Hindi ka namin magagawang labanan. Pero huwag kang mag-alala dahil mamayang gabi, bibisita kami sa inyo. O sige, aasahan kita ha. Nga pala, anong pangalan mo? Tawagin mo kong Gudo. Tandaan mong mabuti dahil yan na ang huling beses na maririnig mo ang pangalan na yan. Tugon ng nilalang. Sabay takbo palayo. Hindi na humabol pa ang binata dahil biglang dumami ang tao sa paligid. Bumalik na lang ito sa palengke. Pinuntahan ang sinabing lugar ni Aling Kustina. Pagkarating doon wala pa ang matanda. Naupo muna si Delfin sa tabi ng tindahan. Habang nakatambay napansin nito na panay ang tingin sa kanya ng isang lalaki. Nagbubuhos ito ng bigas sa mga sisidlan. Dahil nasa binata ang atensyon, natapon ang ginagawa nito. Dahil sa nangyari nagalit ang may-ari ng bigasan, napatingin kay Delfin. Ikaw naman, alam mong nagtatrabaho ang tao, ginugulo mo. Umalis ka nga dyan. Akmang lalakad na sana nang bigla itong tawagin ng may-ari ng bigasan. Sandali nga lang. Parang nakita kita kung saan Taga dito ka ba? Parang may kamukha. Pero hindi pwedeng ikaw yon. Napakadungis ng taong yun at mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Grabe naman ho kayo. Hindi ko po kilala yung sinasabi niyong tao. Baka kamukha ko lang. O sige na ho, mauna na ako. Bago ito tuluyang umalis, muli siyang hinawakan ng matanda. Ang totoo niyan, kailangan kong tulong mo. Alam kong ikaw yung taong sinasabi ni Postura. Halika, tumuloy ka sa tindahan nang maipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ng matanda. Hindi na nagawang tumanggi ni Delfin. Sumunod ito sa matanda. Nang makarating sila sa loob ng tindahan, dinala siya sa bodega na imbakan ng mga bigas. Ano po bang maitutulong ko? At bakit niyo ako dinala sa bodega? Tanong ni Delfin. Ang lugar na ito ay pinamumugaran ng isang nilalag. Taon-taon, may namamatay sa bodegang ito. Hindi nakikita ang bangkay. Ilang tauan ko na din ang nawala dahil sa nilalang na yon. Kaya nais ko sanang hingi ng tulong mo para palayasin at kung kailangan, patayin mo kung ano man ang nilalang na nandito. Wika ni Mang Sixto. Dito na naunawaan ni Delfin ang gustong ipagawa ni Aling Faustina sa kanya. Sige ho, titignan ko kung anong magagawa ko.
Maraming salamat, iho. Maiwan na kita. Pasensya ka na, natatakot kasi talaga ako eh. Wika namang Sixto. Matapos ay dali-dali itong lumabas ng bodega. Isinara ng binata ang pintuan. Inantay na magpakita ang sinasabing nilalang. Napaka-alinsangan sa loob ng lugar. At ang tanging pasukan ng hangin, isang maliit na bintana sa bandang itaas ng dingding. Ilang minutong nakalipas, biglang nakaramdam ng pagkilos ang binata. Napansin nito ang aninong nakatago sa mga sako ng bigas. Kung sino ka man, magpakita ka. Bakit ka pumapatay ng tao? Tanong ni Delphine. Yan ba ang sinabi sa'yo ng matanda? Napaka-sinungaling talaga ng Sixto na yan. Siya ang humingi ng tulong sa akin upang maging maunlad ang kanyang negosyo. Kapalit ng swerteng ibinibigay ko sa kanya, nangako siyang mag-aalay ng buhay na tao. Tugon ng nilalang. Kung ganon, siya din mismo ang gumawa ng masama. Mukhang naloko ko ng matandang yun ah. Humanda siya sa akin mamaya. Wika ni Delphine. Nagsasabi ako ng katotohanan. Hindi ako mananatili sa lugar na ito kung hindi siya lumagda ng kasunduan. Muling wika ng nilalang. Naglakad ito papunta sa maliwanag na bahagi ng bodega. Nanlaki ang mga mata ni Delphine. Tumambad sa kanya ang isang nilalang na may dalawang ulo. Ang isa ay nakatingin sa likod at ang isa naman ay nakatingin sa harap. Isa kang galmog. Ang pagkakaalam ko, hindi kayo kumakain ng tao. Pero bakit ka tumatanggap ng alay? Tanong ni Delphine. Tama ka. Hindi nga ako kumakain ng tao. Ang mga inaalay sa akin ni Sixto ay ginagawa kong alipin. Kasalukuyan silang nakakulong sa aking tahanan. Nag-aantay na sila sa bagong kasama. Kaya sumama ka na lang ng maayos kung ayaw mong masaktan. Tugon ng galmog. Anong sinasabi mo dyan? Hindi ako alay. Naparito ako para patayin ka. Wika ni Delphine sabay labas ng punyal. Nanlaki mga mata ng nilalang. Napatras ito dahil sa takot. Yan ang punyal ni Kristo. Paanong napasayo ang sandatang yan? Wika ng galmog. Pasensya na, hindi ko sasabihin. Dahil sawang-sawa na ako kakapaliwanag sa mga tao kung saan nanggaling ang punyal. At isa pa, wala nang halaga kung malaman mo eh. Mamamatay ka na eh. Tugon ni Delphine habang naglalakad palapit sa nilalang. Sandali lang. Baka pwede nating pag-usapan. Sabihin mo kung ano ang kailangan mo. Maraming pera. Swerte sa buhay. Banggitin mo lang. Ibibigay ko sa'yo. Wika ng galmog. Ayos ah, nakakatukso. Pero salamat na lang. Hindi ko kailangan ng lahat ng nabanggit mo. Ngayon palayain mo mga biyag. Kung ayaw mong lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi lang ikaw ang papatayin ko, kung hindi ang pamilya mo. Wika ni Delphine. Pag-iusap. Huwag mong idamay ang pamilya ko. Pumapayag ako sa gusto mo. Wika ng galmog. Mabuti naman kung ganon. Simulan mo na ang pagpapalaya sa kanila.
Utos ng binata. Kaagad namang binuksan ng nilalang ang isang lagusang nasa pagitan ng hilera ng mga bigas. Naglabasan ang mga kalalakihang nakakulong sa lugar. Sinunod ko na ang gusto mo. Kaya ngayon tumupad ka sa iyong pangako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagalawin ang pamilya mo. Pero ikaw, ibang usapan yun. Biglang tumakbo ang binata papunta sa nilalang. Sinaksak ito gamit ang punyal. Naging abo ang katawan ng nilalang. Matapos patayin ng galmog, lumabas ng bodega si Delphine. Sinalubong naman ito ni Mang Sixto. Ano? Napatay mo na ba ang nilalang na sinasabi ko? Tanong ni Mang Sixto. Bigla itong sinuntok ng binata. Walang iya ka. Ikaw pala mismo ang may gawa ng pagkawala ng mga tauhan mo. Ibubunton mo pa ang sisi sa nilalang. Inalay mo ang buhay ng ibang tao para sa pansariling kapakanan. Wala kang kasing sama. Sa susunod na gagawa ka ng kalokohan, siguraduhin mong kaya mong panindigan. Wika ng binata. Sabay lakad palabas ng tindahan. Habang naglalakad nakasalubong nito si Aling Ustina. Ano? Nagawa mo na ba ang misyon? Tanong ni Aling Ustina. Parang gano'n na nga. Natuklasan ko din. May mga tao talagang gagawin ng lahat para lang yumaman at magkaroon ng kapangyarihan. Wika ni Delphine. Yan ang buhay ng tao. Bueno, hindi yan ang tinutukoy ko. Ang mga matador sa karnihan, ano ang nangyari sa kanila? Tanong ni Aling Ustina. Mamaya pa malalaman. Lahat sila tumakbo na. Hindi ko alam kung itutuloy nila ang banta pero mas mabuting maging handa. Wika ni Delphine. Tama ka, iho. Kaya kailangan na nating umuwi. Baka mapano ang mga kabataan. Paniguradong sasalakay sila ngayong gabi. Lalo pat alam nila na nasa iyo ang punyal. Ang kagandahan lang nito, sila mismo ang nagdadala sa sarili nilang patibong. Wika ni Aling Ustina. Sa kalagitnaan ng paglalakad, nakasalubong naman ng mga ito ang pangkat ni Brando. Tignan mo nga naman. Sino bang mag-aakala na magkikita tayo dito? Sana lang, hindi mo pa nakakalimutan ang ginawa mo sa akin. Pwede ba wag kang makisabay ngayon? Hindi maganda ang timpla ko. Wala akong pakialam sa timpla mo. Wala akong pakialam kung ano man ang nararamdaman mo. Maniningil lang ako sa ginawa mong pagpapahiya sa akin nung nakaraang araw. Wika ni Brando. Sabay senyas sa mga kasama nito. Ay naku naman, talagang ang kukulit nyo. Tugon ni Delphine. Sabay sugod sa mga kalaban. Kagaya ng naunang tagpo, pinabagsak na naman sila ng binata sa pamamagitan ng tagi-isang suntok. Biglang binaril ni Brando ang binata. Bigla itong bumagsak. Ngunit ilang sandali lang ang nakalipas ay muli itong tumayo. Sinabihan ko na kayo eh. Huwag kayong maglalaro ng baril. Wika ni Delphine sabay hawak sa kamay ni Brando. Pinilipit niya ito para mabitawan ng baril. Isang malakas sa suntok ang ibinigay nito sa kalaban, dahilan para mawalan ng malay. Siguro naman magtatanda na ang mga yan. Halika na, kailangan na nating magmadali. Magtitilim na. Pagdating sa tahanan, siniguro ni Delphine na nasa isang lugar ang mga bata. Matapos ay nag-abang ito sa labas ng bakuran. Alam niyang anumang oras ay pwedeng sumalakay ang mga kalaban. Nakaupo si Delphine sa lupa habang inaantay ang pagdating ng pangkat ng mga aswang. Maghahating gabi na nang maramdaman ng binata ang biglang pag-alinsangan ng paligid.
Napatayo si Delphine at hinawakan ng punyal. Alam kong nandito na kayo, kaya wag na kayong magtago. Wika ni Delphine. Isa-isang nagpakita sa kanyang harapan ang 4 na matador sa pangunguna ni Guto. Ituloy na natin ang naudlot na laban. Sisiguraduhin kong makukuha namin ang punyal mula sa iyo. Ang tagal kong hinanap ang sandatang yan at ngayong nasa harapan ko na, abot kamay ko na, hindi ko napapakawala ng pagkakataong ito. Wika ni Guto habang nagbabagong anyo. Kung talagang gusto mong makuha ang punyal, malaya kang gawin ang bagay na yan. Pero hindi ko may papangakong hindi ka masasaktan. Wika ni Delphine. Matapos ay isa-isang nagsipagsugod ang mga kalaban. Dahil bago kay Delphine ang makipagbuno sa mga aswang, medyo nahirapan ito. Ngunit kalaunan, nagawa niyang makipagsabayan sa bilis ng mga aswang. Gamit ang punyal, isa-isa niyang pinagpapapatay ang mga aswang hanggang si Brando na lang ang naiwan. Gusto mo pa rin bang kunin ang punyal? Alam mo magsasayang ka lang ng oras eh. Sayang lang din ang buhay mo. Wala namang kayong magiging problema sa akin kung hindi kayo manggugulo. Wika ni Delphine. At bakit naman ako makikinig sa'yo? Kayong mga tao ang nagsisilbing pagkain naming mga matataas na nilalang. At ang tanging nakaharang para matupad ang ganong batas, yang hawak mong punyal. Sa oras na mapa sa kamay ko ang sandatang yan, wala nang makakadlang sa akin. Wika ni Guto. Tinignan ni Delphine ang punyal. Muling ibinaling ang tingin kay Guto. Yan ba talaga ang gusto mong mangyari? O sige, hahayaan kita. Eto, kunin mo ang punyal. Pero wag na wag mo akong sisisihin. At sana lang, wag mo sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Tugon ni Delphine. Marahang naglakad si Guto habang nakapako ang tingin sa punyal. Laking tuwa nito nang mahawakan niya ang sandata. Halos mapatalon dahil sa wakas ay natupad na ang nais gawin. Sa wakas, napasa akin na din ang punyal. Wala nang makakapigil sa amin. Pero teka, bakit parang iba ang pakiramdam ko? Ano? Bakit ang init? Wika ni Guto. Ang sandatang yan ay gawa sa binasbasang bakal. Hindi lang basta basbas, kundi dugo mismo ng tagapagligtas. Hindi ito maaaring hawakan ng mga nilalang na nagmula sa kadiliman o kahit ng mga taong may pansariling interes. Wika ni Delphine. Unti-unting natupok ang katawan ni Guto. Napapasigaw ito at napapayak dahil sa pisikal na sakit at kabiguan. Ang buong akala ko, may liligtas ko na ang aking angkan. Pero wala din. Isa lang din ako sa mga nabigo. Wika ni Guto. Binalaan na kita at binigyan ng pagkakataong mabuhay. Dahil gaya ng sinabi ko, hanggat wala akong nakikitang masama sa ginagawa nyo, wala kayong problema sa akin. Pero pinili mo pa din ang sariling interes. Kaya pagdusahan mo ngayon ang kaparusahan ng desisyon mong pinili. Wika ni Delphine. Habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkaupos ng katawan ni Guto. Bigla itong nakaramdam ng awa sa nilalang. Sa sobrang paghahangad ng kapayapaan, umabot sa puntong handa silang isakripisyo ang kanilang mga buhay. Makamit lamang ito. Nakakalungkot mang isipin, pero nabulagan sa maling paniniwala si Guto. Ilang beses na itong nangyari, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Wika ni Aling Pustina.
Yun nga po ang masakit, Manang eh. May pagpipilian naman sila para sa mas magandang buhay. Pero pinipili pa rin nila ang masalimuot at magulong daan. Tugon ni Delphine. Matapos ang pangyayaring iyon, nagpa siya si Aling Costina na lisanin ang lugar. Samantalang si Delphine naman, piniling magpakalayo-layo para maiwas sa gulo ang mga kabataang inalagaan ng matanda. Ipinagpatuloy nito ang nasimulang pagpuksa ng mga aswang. Nag-aral din ito ng panggagamot sa mga nakilalang albularyo. Nagpalipat-lipat ng bayan ng binata. Nagkaroon din ito ng sariling pamilya. Ngunit namatay din ang kanyang asawa dahil sa sakit. Ang tanging naiwan ay ang nag-iisang anak na siyang naging daan upang marinig ang kwentong ito. Ayon din sa kanyang anak na ating tagapagpadala, 8 taon pa lang siya nang pumanaw si Delphine. Dahil ito sa sakit, hindi nito nakita ang punyal. Sa hula niya, ibinaon ni Delphine ang sandata sa isang lugar. Alam ng binata ang maaaring mangyari sa oras na mapunta ito sa maling kamay. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring nanggagamot ang anak ni Delphine. Ang kaalaman sa panggagamot lang ang tanging naiwan sa kanya ng ama. Ganun pa man nagpasalamat ito dahil kahit papano, nakasama niya si Delphine bago ito bawian ng buhay. Walang malinaw na dahilan ng kamatayan ni Delphine, maging kung saan napunta ang punyal ni Kristo. Gayunpaman, hindi na ito hinanap pa ng kanyang anak sa takot na baka mapasakamay lang ito ng masamang loob. Nakontento na lang sila sa katotohanan na minsang naging tagapangalaga ang kanilang ama ng isang banal na sandata na kung tawagin ay punyal ni Kristo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito